Hello, hello. Okay, mayong gabi, tanan. So, padayon tano sa atong topic kay naparabay mo testimony. So, naanad ba mo pinaspasay? Paspas ra ba ko mo istorya basta magdali? Bitaw. So, arita, ang akong ipambit ninyo, kining gitawag na to og ang kaimportante sa gitawag na to sakramento sa kumpisal. No, kinahanglan makasabot ani unya unsaon pagkumpisal, unya unsa pong mga salaa nga mao ni makapaimpyerno nato og di nato hinulsulan. Mao nay atong topic. So matud pa ni Father Gabriel Amort gipasiuna na ni Jerel, one good confession is more powerful than 1,000 exorcism. So ang usa ka maayong pagkumpisal ri ay mas gamhanan pa siya kaysa libo-libo ka mga exorcism nga atong gihimo. Mo bitong dito sa office naay mayawaan dito bisan pag hudto ni Padre Darwin og basa ng libro sa Roman Ritual, kung kanang tawhana dili mo decide nga mo kumpisal, dili siya mo decide nga modawat sa mga sakramento, musamot na siya kakusgan, ang yawa ana ma-immune sa prayer, di na maulian. So mao na nga importante kayo ning sakramento. Unsa di ning sacraments of confession, gitawag po ning sacraments of reconciliation. Sa Bisaya pa, sakramento sa pakighiuli. Nganong gitawag man ning reconciliation kaha? Ari na ta mo kuha sa Baltimore Catechism, tungod kay kini nga catechism is very basic, elementary kayo ang pagka-explain ba, mao na nga dali kayo natong masabtan. Sacraments of confession is the sacraments by which sins committed after baptism are forgiven through the absolution of the priest. So unsa din ang sakramento sa kumpisal? Mao kini ang sakramento diin ang atong mga sala nga nabuhat human sa bunyag mapasaylo pinaagi sa absolution sa pare. Kay matud pa diha sa Catechism of the Catholic Church 1425 to 1426, sa pagbunyag nato nahiusa ta ni Kristo, nahimo tang bag-ong binuhat. Pero bisag nadawat nato ang sanctifying grace for the first time during our baptism, pero ang nahitabo kining gitawag og inclination to sin, o sa theology gitawag na concupiscence. Unsa nang makadungog gani mo word nga concupiscence, ang meaning ana inclination to sin, naa nato tanan ang pagkahilig sa sala. Bisan pagkugihan ka magrosaryo, kugihan ka mo simba, manglibak jud ka gihapon. Tang mga laki, no, ay na lang jud moglimod kay mao jud nay kamatuoran, no? Makakita gani tagwapa, mulingiw man tuod ang atong liog pero mobalik pug tan-aw, murag na ay spring. Ano man na, mao na gitawag og concupiscence, the inclination to sin. Ug tungod ni ining maong concupiscence, kining inclination to sin nga naa sa atong kasing-kasing, mao ni tendency nga mahagbong ta pagbalik sa sala ug mausik ang grasya nga atong nadawat panahon sa bunyag. Mao nga ang atong Ginoo gatukod siya sakramento nga gitawag ni Saint Augustine og second plank. Mengon gani kag plank, yamo naman ning di na ta ka-relate ani kay ang atong barko godron puthaw naman. Sa una ang barko kahoy ug malunod na aron ka maluwas katong mga kahoy nga nabali mo toy subing retaso ug makakapyot ka adto di ka malumos. Wala karon ato mga barko mao ni mga salbabida, mga lifeboat, mga life jacket. So kini ding sakramento sa kumpisal ug makasatag mortal nalunod ta. Pero ni ay kakapyutan. So mao ni nga karon na pangutana kaysa pagbunyag ra ba nato, mangutana ko ninyo gamay lang, na exercise na ba mo tanan? Huy, simba ko ka brad, mao na ito itubag. But actually mauni ka matuoran, kitang tanang binunyagan nakatilaw og exorcism during our baptism. Mga katekista, kasi katekista,
Log tayo, kisay katikista dere. Di ba gitudlo na nato sa Prince Jordan? Nga naay kanang pagpandong sa kamot sa pare, gitawag nag simple exorcism. So kitang tanan nakasinati nag-exorcism during our baptism. Sa pagbunyag nato, mauto ang first day nga nakig-away ta batok sa yawa. Di ba ang pangutana sa pare, inyo bang gisalikway sa tanas, gisalikway ang iyang mga buhat, gisalikway ug ang iyang mga saad. No na nga subo palandungon, mga ginikanan nga wa maedukar, durong ingon, inyo bang gisalikway sa tanas, salikway. Ang iyang mga tangbuhat salikway ug ang iyang mga saad gisalikway. Unsa ang bata gipulsirasag puwa wa mamao. Gisalikway nimo si Satanas pero gipulsirasan nimo sa simbolo nga iya siya ni Satanas. Maunang naay mga bata matingaka kay nagtubo nga disaman kaliwat ang batasan ani di masabot. Ang nawong aning hong anak liwat nako pero ang batasan liwat sa silingan, di na sa silingan na liwat sa yawa kay tuutuuhon ka nga pagkaginikanan. Mauna daghang krisis sa atong panahon ron wata kay bawo yawa nang atake. Moari tas kumpisal nganong mangumpisal man ta. Nganong kaha kita mga Katoliko mangumpisal man ta nga matod para ba aning mga dili Katoliko labaw na pud ning mga kulit Katolikong pilosopo idirekta ra kuno sa Ginoo nganong makumpisal mata nang pare nga utro man pud nang makasasa. Ani taha ang unang rason nganong mukumpisal ta sa atong mga sala ipaagis mga pare, ang unang rason sugo ni Kristo. Wagi laing bugat nga rason na sugo ni Kristo. Unsay giingon ni Kristo sa Lucas 6:46, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo nga di man mumutuman sa akong sugo. Sa ato paday useless na ating pagsangpit og Ginoo kung di ta mutuman sa sugo ni Kristo. Usay usa sa mga sugo niya, confession. Asa mabasa? Diya sa Juan kapitulo 20, 21 hangtod sa 23. Mo ni nitabo. Human si Kristo na banhaw, nagpakita siya siyang mga apostoles nga nanago sa usa ka lawak. Unsay gibuhat ni Kristo? Ning ingon ba si Kristo, ni ara day mo aning mga kagwanga mo, ikaw Pedro, ikaw ha? Ning saad ra ba kag di ka mo biya na imo kong gibiyaan, gilimod pa ko nimo. Wa gyud mo ingon si Kristo. Ug imong basahon ang Biblia, unsay giingon na mainyo ang kalinaw. Grabe si Kristo, grabe gugma ba? Mainyo ang kalinaw. Unsay iyang giingon? Kini may timan-in ninyo. Ingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Ya, gani gihuypan niya ang iyang mga apostoles. Ug basahon nato sa Biblia, kanus-aman nahitabo nga ang Dios mihuyop sa tao during sa creation, di ba? Nag-umol siya giyuta sa Genesis chapter 1, chapter 2, di ba na? Mabasa to, ga-umol siya og giyuta, unya wa pay kinabuhi, gipurmang tao. Nakabaton og kinabuhi ang tao, giunsa sa Dios, gihuypan ang buho sa ilong niini. So sa paghatag niya, paghuyop niya sa mga apostoles, gihatagan silang misyon sa paghatag og kinabuhi. Sa gingon, ang mga sala nga inyong pasayloon, mapasaylo kini. Ang mga sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. Giunsa man nato pagsiguro nga sugo ni Kristo obligado ta mo kumpisal. Nahibaw ta nga ang mga apostoles nga gisugo ni Kristo wa hatagig gahom sa pagbasag huna-huna. Pagingon ni Kristo, ang mga sala sa mga tao nga inyong mapasaylo usab. Kinsa man tong mga sala nga mapasaylo, kadtong mga sala nga isugid. Kay mahibaw-an man nila kung unsay imong sa kay gisugid man ang magtagnaon. Nakadungog na ba mog pare, ikaw hingas-hingas kag nawong talimaji kag naong, pero sige lang ako kang pasayloon. Wa jud na mahitabo. Kinsa tong mga sa nga di mapasaylo katong wa gisugid.
So mao din na klaro kayo sugo ni Kristo. Diha sa panultihon 28:13, dili kagayod mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala, isugid kini og paghinulsol ug kaluy-an ka sa Dios. Awa? Di dita mo lampos. Kapila na dito sa office nga gikag California, why finding sa doktor ang sakit? Di mapiko ang tuhod, sakit ang hawak. Na naibaw ba yata nga advance kayong technology dito? Mao na nga imposible kayo nga di makita og unsay findings yang sakit. Pag-interview pa kay senior citizen naman, kanusaman imong last kumpisal? Naibaw mo kung unsay tubag? Pagkasal pa. Maudi ay nayawaan. Sirach 38:15, alang sa usa ka tawo nga magpakasala, batok sa iyang magbubuhat angay lamang nga masakit. So dunay mga sakit nga ang ugat tinubdan, sala ang pangutana karon, daghan pa katag mga sa nga gitago. Kay daghan ra ba kaayo nato karabuan mangumpisal, pero katong mga ngilad ug ngilngig nga sa wa giapil. Gani sa buhi pato si Father Titong na mukatkat, daghang muangay at tumulinya o pangumpisal kay bungo man. Maadyo ning pare nga bungo kay di kuno makadungog sa iyang sa. La si Father Titong kay di man to kadungog ug di kusgon. Pagsugid pa, bendisyone ako padre kay ako nakasala, nakapangabit ko padre. Wa man kaklaro si padre, unsa to? Nangabit ka? Atua nabulilyaso gyapon. Galikay-likay sa siga, natugpa sa baga. Rumao din ang mga igsoon nga og atong i-conceal ang atong mga sala, peligro na siya sa atong kalag. So matud pa sa mga dili Katoliko, ilang gigamit ng Salmo 32:5 nga nag-ingon, sa gingon niya, unya gisugid ko kanimo Ginoo ang akong mga sala, gisugid ko kini kanimo ug gipasaylo mo ang tanan kong kalapasan. Ang argumento nila tanawa ra, mabasa sa Biblia, gisugid sa Ginoo ang sa, gidirect to God, gipasaylo ang tanang kalapasan. Kung mubasa tag Biblia nga putol-putol, di nato sabton ang kinatibuk ang konteksto, ma-incomplete pod atong pagtuo. Mao na unsa man di ay ang